Pasensya na kayo mga lods, kung di na ako madalas na nakakapag-upload sa kadahilan ng nagiging busy na po tayo sa trabaho. Natapos tayo sa nakaraang episode na kung saan ay sinusubukan ng ating bida ang bago niyang abilidad. At di nagtagal ay nakita ng ating bida si Jinbao at kasabay nun ay may isang dambuhalang butiki na di nagtagal ay napatay ni Jinbao at sa mga oras na yun ay nakaramdam si Duanfei sa di kalayuan na may ibang tao. Kaya agad na pinuntahan nilang dalawa. Nang makarating sila ni Jinbao ay agad-agad na iniligtas ang mga military, at nagkaroon ng pagsabog malapit sa kinatatayuan nila. Batid nito na isang awakened na zombies ang may gawa nito. Sa pagkawala ng usok ay bumungad ang mga zombies at may isang awakened na zombies na ang kapangyarihan ay kuryente. At sinabi ng ating bida si Xiao Cao na umalis na ang mga ito, at siya na ang bahala rito. Naguguluhan si Xiao Cao sa sinabi nito, dahil batid ni Xiao Cao na masyadong delikado at may kapangyarihan ang zombies na dumating. Ngunit dagdag na sinabi ng ating bida na wag itong mag-alala, dahil kaya niya ito. Mas alalahanin nito ang kasamahan niya dahil si Dajian na nasa kanilang likuran ay nasa malubhang kalagayan, kaya dapat niya itong tignan at gamutin. Kaya sumang-ayon din si Xiao Cao sa sinabi nito, at dali-dali na itong nagtungo. Habang naghahanda ang ating bida ay sinabihan niya si Jinbao puntahan ang mga ito, at lihim niya itong protektahan, at huwag nitong ilantad ang tunay nitong pagkakakilanlan, at baka pag nalaman ng mga kasamahan nito ay hindi ito makakapasok ng shelter. At pinuntahan na ito ni Jinbao. Habang ang ating bida ay nakahanda na ito, sa isip-isip nito ay may isang awakened zombie at ang abilidad nito ay isang kuryente, at ang iba ay beginner zombie lamang, kaya di na nito kailangan gamitin pa ang divorce skill. At lumusab na nga ang mga zombies. Napansin kaagad ito ng ating bida na parang inuutusan nito ang mga beginner zombies, at habang kinakalaban nito ang mahihinang zombies ay napaisip ito, na baka guni-guni niya lang ito, dahil batid nito sa nakaraang nitong buhay ay aabutin pa ng taon bago iyon mangyari. At nagulat ang ating bida sa kadahilan ng gumagamit ang awakened na zombie ng mga pabiglang atake, at muntik siya nitong matamaan. At napansin ng ating bida na ginagamit nito ang mga beginner zombies para mawala ang atensyon ng ating bida mula sa kanya. Maya-maya napagtanto ng ating bida na may sarili na itong pag-iisip, kung totoo nga ang hinala ng ating bida, ay maaaring nalalapit na din ang paglabas ng mga lord at king rank na zombies. At maaaring may kaugnayan ito sa aking pagkabuhay. Tinignan na nga ni Xiao Cao si Dajian kung nasa maayos ba itong kalagayan. At sinabi ni Dajian na iyang zombie na gumagamit ng kuryente ay ang zombie na sum-iris sa kanilang sasakyan, at sinabi ng isang scientist na wag muna itong gumalaw, at baka bamuka ang sugat nito. At dagdag na tanong ni Dajian, bakit mag-isa lang na nakikipaglaban ang ating bida sa mga zombies? At sagot na sinabi ni Xiao Cao, siya ang ating tagapagligtas, at wala kaming masyadong maitutulong sa kanya. Siya ang taong gustong makita ni Commander Luyang, ang taong iyan ay ang ating bayani. At sumugod na nga ang ating bida, sa pagsugod ng ating bida ay biglang pumikawala ng isang malakas na kuryente ang awakened na zombie, sa paggamit nito ng kuryente ay nasira ang babong ng kanilang pinaglalabanan, at akmang tatama ang putol na kahoy sa isang scientist na babae, ngunit tinulungan ito ni Jinbao, at bumagsak ang mga putol na kahoy sa di kalayuan. At tinanong ito ni Xiao Cao ang babaeng scientist kung okay lang ba ito. Sagot naman na sabi nito, na okay lang ito. At dagdag pa nito na may nakita itong isang malaking aso na may pakpak, napatingin ito kay Jinbao kung itong maliit na aso ba ang tumulong dito. At naalala ni Jinbao ang sinabi ng ating bida na bawal nito ilantad ang pagkakakilanlan nito. Kaya umaakting ito para di ito paghinalaan. Napangiti na nakatingin ang ating bida sa ginawa nitong pagkukunwari. At sumugod na ang ating bida at balak na nitong wakasan ang awakened zombie ngunit sumigaw ito. Sa pagkakasigaw nito at natigilan ang ating bida sa kanyang binabalak, sa kadahilan ng may lumabas na isang higanteng mataba na awakened zombie. Nabigla ang ating bida dahil kaya din pala nitong mag-utos ng isang awakened zombie. Naglakad ito at kumuha ng isang malaking tipak na bato. Napagtanto kaagad ng ating bida na ihahagis ito ng zombie, kaya sinabihan niya ang mga kasamahan nito na nasa likod, na yumuko ang mga ito. At hinagis na nga ito ng zombie, sa pagkakahagis nito ay madali lang itong naiwasan ng ating bida, at gumamit ito ng nakamamatay na atake, hiniwa niya ito ng ilang beses.
Sa isip-isip ng ating bida hindi lang siya ang nag-evolve ng mabilis kundi pati rin ang mga zombies. At kailangan nitong palakasin pa ang kanyang katangian, at lakas para sugpuin ang mga zombies, at lakas para protektahan ang kapatid nito. At namuo ang alikabok dito, dahil sa inihagis na bato ng isang matabang zombie. At gulat na namangha si Xiao Cao sa nasaksihan nito dahil, di nito akalain na ganito kalakas ang ating bida. At singit na sinabi ng isang matandang scientist, na kailangan nitong suriin ang ating bida gayong namangha din ito sa kanyang nakita. At ginamit na ng ating bida ang divorce skill nito, at nakatanggap ito ng 1% ng Berserk Ability Fragment. Sambit ng ating bida ngayon ikaw naman, kaya agad sumigaw ang awaken na zombie. At nagpakawala ito ng malakas na kuryente, pero binaliwala lang ito ng ating bida at nang malapit ng tamaan si Duan Fei ay yumuko lang habang papalapit sa zombie. At hinawakan ang ulo nito sa paghawak ng ating bida ay inactivate nito ang kanyang abilidad at napasigaw na lang ang awaken na zombie sa natanggap nitong atake sa ating bida. Hanggang sa ito ay namatay, at biglang nag-notify ang system, naka-unlock ka ng bagong abilidad, na-unlock mo ang Thunder Flash Ability Fragment at meron itong 1%, at natuwa ang ating bida sa bago niyang kakayahan, at lumapit na si Jinbao kasabay ng pagsambit ni Xiao Pao, na nanalo siya at gayon din ang mga scientist na ligtas na kami. Maya-maya biglang narinig ng ating bida ang isang scientist, at may pinapakita ito na isang crystal sa kanilang guro. Seryoso itong nakatingin sa isang crystal at inoobserbahan, at sinabi rito, katulad ito sa kanyang pinag-aaralan, na ang katawan ng mga zombies ay may isang uri ng crystal sa loob nito. Namanghal na napatingin ang ating bida, sa isip-isip nito, ay kahit gayong nalagay na sa panganib ang mga buhay nito ay nagagawa pero nitong magtrabaho, at inoobserbahan ang crystal. At nahihiyang nagsalita ang ating bida at sabay nagpakilala naman ng scientist, na siya si Jiang Tianzin. At nagpasalamat ito sa pagligtas ng kanilang buhay. Nagulat ang ating bida sa binanggit nitong pangalan dahil sa nakaraan nitong buhay, ay kilala ang pangalan nito, at sikat itong scientist pero hindi pa niya ito nakikita. Ang professor na ito ang nakatuklas sa gene source, na naging gene core at nakagawa ito ng gamot na tinawag itong gene medicine. Dagdag pa nito, ang professor na ito ang gumawa ng paraan para maging awaken ng mga normal na tao. At dahil sa mga imbensyon nito ay nalabanan nito ang mga zombies. At di makapaniwala ang ating bida, dahil nakatayo ito mismo sa harapan nito. At sinabi ni Professor Jiang, na ayaw ba makipagkamay ng ating bida sa isang matandang hakluban, dahil batid nito na kanina pa ito nag-aantay. At inabot na nga ng ating bida ang kamay nito at humingi ito ng pasensya, gayong may iniisip lang ito, pero nasa sabik siyang makilala ito. Tinawag at pinapapunta ng isang scientist si Professor dahil may napansin ito sa isang bangkay ng awaken na zombie, at sabay sinabi ng Professor na may kailangan muna itong tignan, at pinuntahan na niya ito. At sabay inakay ni Xiao Cao sa pagtayo si Dajian, at tinawag ni Dajian ang ating bida, at nagpasalamat ito sa pagliligtas sa kanilang buhay. At tugon na sinabi naman ng ating bida, na walang anuman, bagamat ang iyong sugat ay kailangan maagapan, kailangan kong umalis para makahanap ng sasakyan. Ngunit hirit na sinabi ni Xiao Cao na hindi na kailangan, dahil tumawag na ito ng tao para makahanap ng masasakyan. At napasigaw si Professor sa pagkabigla nito, at narinig ito ng ating bida. Sinabi ni Professor na maaaring mali ang kanyang pananaliksik tungkol sa mga zombies dahil ang awakened zombie na napatay ng ating bida ay wala silang natagpuan na crystal sa katawan nito. At sabay sinabi din ng isang scientist na babae, na parehas din sa matabang zombie, wala din itong crystal sa katawan. At naguguluhan na nag-iisip si Professor dahil parang mali ang nagiging obserbasyon nito. At sa isip-isip ng ating bida sa mga narinig nito na alam na pala ni Professor ang tungkol rito, at para hindi ito maguluhan kailangan niya itong tulungan para hindi bumagal ang pagsasaliksik nito, kaya nilapitan niya si Professor at tinanong. Pinakita ni Professor ang crystal na hawak-hawak nito, at sinabi na may mali siya, sa mga naobserbahan niya tungkol dito. At nabanggit ng ating bida ang pangalan nito, at laking pagtataka naman ng Professor dahil alam niya ang tawag sa crystal na ito. At sinabi ng ating bida, na gawa-gawa lang ang pagtawag niya sa crystal na iyon, dahil nakakita na siya nito dati, at kinain niya ito, kaya nagkaroon ito ng kapangyarihan.
At nagalit si Professor sa sinabi nito na kinain niya ito, dahil batid ng Professor na hindi ito pwedeng kainin gayong may virus ito. At pinaliwanag ito ng ating bida, na sumakit ang buong kalamnan nito, pagkatapos na wala iyong sakit ay naging malakas ang katawan nito. At namangha si Professor sa natuklasan nito, dahil ang direktang pagkain ng crystal na ito ay masyadong delikado, pero nakayanin mo ito, dahil ang gene core na ito ay may 30% lamang na kayang e-absorb ng tao, at ang 70% nito ay ang virus ng zombies. At napagtanto ni Professor na kung tama nga ang sinabi nito, maaari nitong matanggal ang 70% na virus, o tanggalin ang 30% para mas maging ligtas itong magamit ng tao. At napangiti na nakatingin ang ating bida dahil, sa maliit na detalye na sinabi ng ating bida, ay nagkaroon kaagad ito ng mga idea. At pinaliwanag na nga ng ating bida kung bakit hindi nila makita ang crystal na nasa katawan ng dalawang zombies na ginamitan nito ng divorce skill. At dagdag pa nito na hindi mali ang naging pagsasaliksik nito. At napaisip si Professor Jiang, dahil madaming alam ang ating bida tungkol dito, kaya inakala nito na scientist din ba ito. At sabay tanggi naman ng ating bida na isa lang siyang university student. At dali-daling nagtatanong ang professor kay Xiao Cao kung kailan ito makakapunta ng shelter gayong nasa sabik ito sa mga nalaman niya, at gusto nitong umpisahan kaagad ang eksperimento, at sagot naman ni Xiao Cao, na agad-agad dahil nakahanap na sila ng sasakyan. At umalis na nga ang mga ito papunta sa shelter, at napatanong si Xiao Cao sa ating bida dahil narinig nito na kinain nito ang gene core kaya nagkaroon ito ng abilidad. Pero may mga military din na kahit hindi sila nakakain ng gene core at nagkaroon ito ng abilidad, ngunit kung siya ba ay kakain ng gene core ay maaari ba itong lumakas? Sagot na sinabi ng ating bida, kung narinig nito ang sinabi ni Professor na masyado iyong delikado na kainin ng direkta, kaya ang maaari nilang gawin sa ngayon ay antayin si Professor na matanggal ang virus nito, para makonsumo ito ng ligtas. Sabay sinabi ni Xiao Cao, na pasensya, kung naitanong niya ang mga kakaibang tanong. At hirit na sinabi ng ating bida na nalalapit na ang araw na iyon. At sa isip-isip ng ating bida, at dahil sa mabilis ang pagdami ng mga zombies kailangan kung tulungan si Professor para madiscover nito ang gene medicine. Napansin ng ating bida na parang nag-aalala si Xiao Cao, at gusto nitong lumakas kaagad. At nagkwento si Xiao Cao na gusto nitong lumakas sa kadahilan ng may binabalak si Commander Guan. Binabalak nitong kunin ang mga militar na panghukbo ni Commander Lu, kaya naghahanap ito ng mga awakened na tao para isali sa kanyang hukbo, habang si Commander Lu ay nag-e-effort na itayo ang shelter. Kaya gusto nitong lumakas kagaya ng ating bida, para mapigilan nito ang masamang binabalak ni Commander Guan. Sabi naman ng ating bida na, wala itong dapat ipag-alala, dahil hindi matatalo si Commander Lu Yang, at kahit madami pa ang makuhang hukbo ni Commander Guan ay naniniwala ito na hindi peren matatalo si Commander Lu Yang. At batid ito ng ating bida, dahil sa nakaraan nitong buhay, ay hindi nito nababalitaan si Commander Guan, kaya sigurado ito na hindi matatalo si Commander Lu Yang, pero sisiguraduhin peren ito na hindi mangyayari ang binabalak ni Commander Guan. At sinabi ni Xiao Cao, na si Commander Lu ay may mahusay na pananaw at gusto nitong makita ang ating bida, at gayon din ang ating bida. At nakarating na nga ang ating bida sa shelter na kasalukuyang ginagawa. Namangha ang ating bida dahil sa bilis ng progreso ng paggawa ng shelter sa kakaunting panahon lang. Napabilib ang ating bida sa laki ng shelter, kaya nasabi nito na talagang malakas si Commander Lu. At nakapasok na ang mga ito sa loob. Karamihan sa mga awaken dito ay kasapi ni Commander Guan at ang iilan na awaken ay kay Commander Lu. Nakababa na ng sasakyan ang ating bida. Nabigla ito dahil may sumisigaw rito, at pinapatabi ito dahil di nito makontrol ang motor na minamaneho.